Ayan, ipapakita ko sa inyo mga pariente, yun po ating kalamansi. Ayan, ang dami pong bunga. Ayan, mga bunga mga pariente, marami. Pag pinisin mo mga pariente, oh, medyo magahay po siya. Sa kakulangan po ng tubig mga pariente. At hindi ho siya lumalaki ng todo. Nahihirapan po siyang lumalaki gawa ng kakulangan sa tubig. Pero kung nakikita ho ninyo mga pariente, oh, ang dami po bunga. Hitik po sa bunga, pero nahirapan po siyang palalakihin po yung bunga po niya gawa ng kakulangan po ng tubig. Ayan. Kahapon po sinilip po yung ating tubig lagon. Ang dami namang po doon, pondo, kaya hindi po tayo nangangamba. Ito nga mga pariente, ang dami talaga bunga mga pariente. Ang mahal pa namang ngayon, yung pong kalamansi po ngayon, dahil siguro sa sobrang init, mahal yung kalamansi mga pariente. Kasi noong Martes, pagdating ko rito, may nadatnan po akong multi-cup. Nanggagaling pa raw po yun sa sa Cebu. Ayan, at tataka nga ako napunta po rito, naligaw. Sabi bibili po daw ng kalamansi. At yan mga pariente, good morning. Isa na namang napakainit na umaga. Time check po 8:30. At napakasakit na po ng init. Ayan, dito na naman po tayo sa ating ampalayahan. Ayan, schedule po ngayong araw mga pariente, magpipitas. Nauna lang po tayo po rito. Yung ating mga kasamahan susunod na po yun. Ayan, nasisilip po tayo rito po mga pariente. At ito na yung pong sinabi ko nung araw na pag ito po nagsasara na dito sa taas, maganda tignan mga pariente, kasi nakabitin po yung mga bunga po nila mga pariente, oh. At teka, medyo mayroon ho tayo nakikita po rito. Hindi po ito magandang sinyalis mga pariente. Ito po kung natatandaan ko po, ito po tawag nito little leaf, little curly virus po yata ito mga pariente, at hindi po ito magandang sinyalis. Anyway, nakapag na po tayo, pang 7 pitasan na po ito mga pariente. Ayan, ang gaganda po mga pariente. Ang dadami po ng bunga po ngayon mga pariente, oh. Ayan, tansya ko po ito po aabot ng 2 kilo, 200 kilo ngayong araw mga pariente. At noong nakaraang linggo mga pariente, marami din po tayong na-harvest nung Holy Week mga pariente. Kaso lang po, medyo minalas po tayo sa presyo mga pariente. Hindi naman nababarat ho tayo. Talagang mababa po yung presyo mga pariente, kasi nga wala hong bumibili at marami nagsasara doon po sa palengke. Kaya hindi nga naubos po yung ating ampalaya doon. Kaya si kasamang din po ay napilitang pumunta po doon sa bulubunduking parte po ng Cebu, doon po sa Cantipla. Yan, ang masakrap mga pariente, mas mababa papuro yung kuha, kaya ang hirap mga pariente. Pero ganoon naman talaga, wala naman tayo magagawa riyan. Kaya siguro ngayong araw babawi ho tayo, kasi check na tataas po itong presyohan po nitong ating ampalaya. At ang sabi nga nila din mga pariente, kasi nga nagsasara na rin po yung klase, nakakaapekto din daw sa presyohan, kasi wala na ngang katulad ng talong, ampalaya, yung mga yung itlog,
yan po ay kadalasan ginagamit pang almusal. Kaya pag wala na pong pasok, medyo siyempre yung demand po, bumaba po yung demand. Yan. At mga pariente, kasulukuyan din po tayo ngayon nagpapatubig. Kaya yun ang lagi kong sinabi mga pariente, sa stage po ng ating ampalaya ngayon, nasa fruiting stage, mas kailangan po nila yung maraming tubig mga pariente. At ito na nga. At gusto ko lang din ipaalam mga pariente, magmula na ito po inilipatan din po rito, isang beses lang po tayo nakapagbigay po ng abono po rito, yung synthetic. Kasi wala namang dahilan na magbibigay ulit po tayo ng synthetic, kasi napansin po natin na napakataba po yung ating ampalaya. Kaya isang beses lang po tayo nakapagbigay ng fertilizer po rito mga pariente, yung commercially available na fertilizer, yung pong synthetic kung tawagin mga pariente. Ayan. Yan mga pariente, ito po ating kalamansi. Handa na po yata yung yung pinapagawa po natin. Ganito lang pong pinapagawa po natin mga pariente. Pinapadaanan po natin ng traktor, tapos ginawan ho natin ng kanal dito sa gitna. Kasi pag hindi po natin gawan ng kanal dito sa gitna, yung tubig po kakalat siya, matagal po siyang abot po rito sa dulo. Kaya kasi ito po ating kalamansi mga pariente, yung mga ugat po nito nagpang-abot na dito po sa gitna. Ayan, naghintay na lang po tayo, baka maya-maya lang po mapag-umpisahan na po itong papaduluyan po ng tubig lagon. Kasi yung po ating tangke mga pariente, nandun lang po sa unahan, nandoon. Kaya yan, kaya tumutunog po bomba po natin, o kaya tulog po ng makina po ng motor po siguro yun. Pero kahit paano mga pariente, ito na po yung ating gustong mangyari po. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga pariente, yung po ating kalamansi. Ayan, ang dami pong bunga. Ayan, mga bunga mga pariente, marami. Pag pinisin mo mga pariente, medyo magahi po siya sa kakulangan po ng tubig mga pariente. At hindi ho siya lumalaki ng todo, nahihirapan po siyang lumalaki gawa ng kakulangan sa tubig. Pero kung nakikita ho ninyo mga pariente, ang dami pong bunga, hitik po sa bunga, pero nahirapan po siyang palalakihin po yung bunga po niya gawa ng kakulangan po ng tubig. Ayan, kahapon po sinilip po yung ating tubig lagon, ang dami namang po doon, pundo, kaya hindi ho tayo nangangamba. Ito nga mga pariente, ang dami talaga bunga mga pariente. Ang mahal pa namang ngayon, yung pong kalamansi po ngayon, dahil siguro sa sobrang init, mahal yung kalamansi mga pariente. Kasi noong Martes, pagdating ko rito, may nadatnan po akong multicab, nanggagaling pa raw po yun sa sa Cebu. Ayan, at tataka nga ako at napunta po rito, naligaw, sabi bibili po daw ng kalamansi. At sabi ni kasamang din po sa akin, diba, baka sobrang mahal po doon sa carbon. Kaya yan, lumuwas po rito. Pero marami bunga yung ating kalamansi mga pariente. Naku, sobrang dami ang dami. Kaso nga lang, hindi po siya lumalaki gawa ng kakulangan sa tubig. Kaya ito uunahin po natin ito, kasi nung nakarang linggo doon po sa papaya po tayo nagpapadaloy, at balak ko nga sanang papadaloyan po ulit po yung ating papaya. Ayan, dog. Adjawa, kano sa man agasa dito? Doon na sila itsil. Isog na nilagwan tubig tong primer. Sige, maayo daw kay matay. Sayang daghang kay bunga pero wa kadako. Lagi. Sige dog, thank you dog ha. Yan, napakatindi ng init mga pariente. Grabe, talaga. Yan, ito na mga pariente. Nakapagpadaloy na po sila ng tubig lagon po rito sa ating kalamansian. Hindi ko lang na inabutan nung nagpapatakbo po sila ng bomba po roon, kasi mayroon tayong ginagawa. Yan, pero ito na mga pariente. Yan po, siguro kung makapagsalita na po itong ating kalamansi,
nagpapasalamat na po ito. Pero hindi ho raw ho napapatubigan lahat. Baka ito lang po yata, ilang linya lang po ba ito? Ay, ito lang. Peranggot lang pala mga paryente, napapatubigan. Pero kahit papano ito na po yung umpisa. Kasi wala pa pong kanal po rito. Hindi pa po nalagyan ng kanal. Yan. Pero ito na po yung gagawin po natin mga paryente. Medyo malawak-lawak po ito ating kalamansian. Pero ito na po yung gagawin po natin. Para naman mapalaki po yung mga bunga po nitong ating kalamansi. Dahil maliliit po yung bunga niya. Dahil sa kakulangan po ng tubig. Ayan. Ayan mga paryente. Agaw pansin po natin. Ito po ating papaya, kasi nung nakarang linggo po makikita ho natin na dumidilaw na po yung mga dahon po nila at mula nung napapatubigan po sila mga paryente, yan makikita ho natin bumabalik yung sigla po ng ating papaya. Berdeng berde na po yung mga dahon po nila. Ayan, pang iba talaga pag nabigyan po ng tubig at saka hindi lang ordinaryong tubig binigay po natin mga paryente. Ito po yung tubig lagon na napakasustansya po. Ayan. Sana tuloy-tuloy na po itong ating papaya. Ayan po. Nawala na po yung paninilaw po nila. Pero papaluapan po natin ito mga paryente. Baka bukas o sa makalawa. Padaluyan natin ulit ito ng kasi napaka-tindi po ng init mga paryente. Ayan. At hindi lang po pala makikinabang yung ating papaya po rito. Pati na rin po itong ating kalamansi. Ayan. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating dragon fruit. Ayan, at nung dumaan po ako kanina po rito, may nakita po akong nag-iisang bunga mga paryente. Ito po. Ayan. Ito po ay palatandaan na papasok na po yung season po nitong dragon fruit mga paryente. Ito po kasing dragon fruit seasonal. Ayan. At kahit medyo hindi masyado bagada po yung dragon fruit po natin mga paryente, kasi makikita ho natin may mga punggos po siya. Pero ito po ay endemic dito po sa ating area. Yung mga ibang dragon fruit farm po rito mga paryente, yung iba nga tinatamnan na lang ng sitaw, at yung pong isang malaking dragon fruit doon po sa katabi po ng ating swine farm, talagang nag-replanting po sila doon mga paryente. Yan, ang sabi nga ni kasamang Denver, yung po ating farm manager, mukha yatang dito sa ating area tayo lang ang makakapagpabunga po ng dragon fruit mga paryente. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating worm bed, dito po sa ating vermiculture mga paryente. Ayan, tigil po samantala po yung trabaho mga paryente kasi naubusan po tayo ng semento. Maglagay po kasi tayo ng division po rito, isa dito at isa rin doon. Bali maging tatlo ito mga paryente. Po kasi mga paryente, ganito po kasi mangyayari habang hinaharvest po yung vermicast po rito, yung po bulater yan ililipat po rito. Kailangan yung mga substrate po rito na decompose na rin para dire-diretso na, kumbaga cycle po ito mga paryente, iikot po. Ayan, at balak ko sana pag malagyan po ng drain po rito, pero medyo alanganin ho tayo sa level mga paryente, medyo malalim po yung dito. Kaya hindi ho tayo makapaglagay po ng drain. Gagawin na lang po natin, lagayin na lang po tayo ng maliliit na butas po rito. Yung mga pako, mga diuno na pako, ikakalat po natin. Mahirap din po kasi mga paryente pag kung sakasakaling sobrang lakas ng ulan at pumupundo yung tubig dyan sa ating worm bed, yung ating bulatit tatakas din po yun. Kailangan po nilang kailan po natin ma-maintain po yung 60 to 70% yung moisture para hindi po sila tatakas. Kasi pag sobrang tuyo rin, tatakas din po yung mga yan. Kaya medyo challenging ng kaunti po itong ating vermiculture mga paryente. Ayan. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating asula. At nakapag-umpisa na po raw sila dito mag-harvest. Ito po raw pinakaunang pans. Ito po mga paryente, na-harvestan na raw po ito. Kasi yung ating utos po pag nagha-harvest talagang uubusin yung isang pans para hindi ho
ano siya, tumatanda, tapos magbigla na lang lumalabos po yung ano, yung mga blackweed mga pariente. Ayan, ito na po yung ating mga asula mga pariente, at talaga namang umi-epekto po yung ating ibinigay na pataba, yung pong kaudang o goat manure, cow manure mga pariente. At dito na nga si kasamang Denver, sisilipin po natin dito kasi naglagay po siya ng asula po rito sa kabilang pans, para dito sa kabilang pan nga pala mga pariente. Ayan, napakaganda po yung ating asula po rito mga pariente. Oh, talagang berdeng berde mga pariente yung po ating asula po rito. Talagang ano, ito po yung supplement po ng ating patoka mga pariente, kasi sa nakikita ho natin, ito lang po yung isa sa paraan na makakatapit po tayo rito, kasi ito naman pong asula mga pariente, masagana po ito sa protina. Ayan, at yung bibigyan lang po natin dito mga pariente, ito lang po yung ating grow out dito po. Sila lang po ating bibigyan, kasi hindi natin bigyan po yung ating layers, pati na rin po yung ating breeders, kasi baka makaka-epekto po sa egg production po mga pariente. Pero malaking tulong po ito. Isa po ito sa makakatipid po tayo dito sa ating manukan. At isa rin po yung kailangan yung pong ating mga po rito, yung pong ating grow out, kung umabot na po sa tamang timbang o edad, kailangan na talaga katayin mga pariente. Dito po yung ating marketing pen mga pariente. Ito po, mga lalaki kadalasan po rito. Yan mga pariente, update po tayo dito po sa ating sisilipin po natin yung po ating bagong breeding line po. Yung pong dominant CZ. Yan, nasa po sila, pang-apat na kulungan po mga pariente. At yung pong ipinapartner po natin dito po sa ating dominant CZ, ito pong Rhode Island Red mga pariente. Ito, ayan, ay nako, nagda-drop na po ito mga pariente. Itong itsura nito, nagda-drop na po ito. Ayan, ito po yung mga dominant CZ. Ito po mga inahin po rito, yung mga babae. At ito pong mag-isang tandang po rito, ito po yung Rhode Island Red. Kinocross po natin mga pariente. Pero yung itsura po ng ating mga dominant CC, talagang ito po ay check po ako, nangingitog na po ito. At wala lang po tayo makikitang itog po rito dahil kaka-harvest lang din po daw ang sabi. Ayan. Ayan, ito na po yung ating itong lahi na ito po yung ating paparamihin mga parente. Ayan, yung po ating nandoon po sa ating range area, unti-unti po natin papalitan po ito, itong mga lahi nito. Ayan. Kasi sa tagal na mga parente, nag-i-inbreeding na po yung ating mga alaga po rito. Kaya po tayo pa siya bili po ng panibagong breeding line. Ayan.